Ang Shell Cordovan ay hindi baka. Siksik at makinis itong lamad mula sa puwit ng kabayo. Dito lumulukot, gumugulong lang. Nagkakaroon ito ng patina sa loob ng mga dekada. Water resistant ito, gas-gas resistant at gumaganda habang tumatagal. Ang indie boot ng Alden ay isang iconic na sapatos Amerikano. Isinuot ito ni Harrison Ford bilang Indiana Jones sa Raiders of the Lost Ark at siya mismo ang pumili nito. Ang botang iyon, modelong 405, ay ginagawa pa rin sa Massachusetts. May Goodyear well pa rin at hindi nagbago ang pagkakagawa. Ang karaniwang sapatos na Alden ay nagkakahalaga ng $700 hanggang $900. Ang Shell Cordovan ay nagkakahalaga ng $980 hanggang $1,100. Sa mga presyong iyon, makukuha mo ang pagmamanupaktura ng Amerika, katad na Horween at isang pamamaraan na hindi nagbago sa loob ng 140 taon. Hindi nag-aanunsyo si Alden. Mabenta ang mga sapatos dahil sinasabi ng mga lalaking nagsusuot nito sa ibang lalaki. At simple lang ang sinasabi nila. Kapag mayroon ka ng pares, maiintindihan mo na ang Carmina ay nagmula noong 1866 nang magbuka si Matias Pujadas ng isang paggawaan ng sapatos sa Inca, Mallorca. Ang kanyang mga inapo, ang pamilyang Albaladejo, ay nagpatuloy sa paggawa ng sining sa loob ng 6 na henerasyon. Ang modernong tatak na Carmina ay formal na itinatag noong 1997 ni Jose Albaladejo, ang apo sa tuhod ng tagapagtatag. Bawat pares ay Goodyear welted sa mahigit 190 hakbang. May hand-beveled na bayang at saradong talampakan, mga detalyeng pang $1,500 na sapatos. Iniaalok ito ng Carmina sa $450 hanggang $700, habang ang Albaladejo ay nananatiling mas mababa sa $1,000. Walang celebrity ambassador, walang advertising campaign, walang influencer deal. Sumikat ang tatak sa rekomendasyon ng mga mahilig sa konstruksyon. Sa $600 para sa Goodyear welted na sapatos na may hand-bevel details mula sa pamilyang 6 na henerasyon na ang paggawaan, ang Carmina ang pinakamagandang halaga sa luxury footwear. Kung gusto mo ng $1,500 na construction sa $600 lang, dito mo ito makikita. Ang Edward Green, Northampton, England, mula noong 1890, ang basehan para sa bawat sapatos sa listahang ito. Gawang benchmade ang bawat pares. Kamay na tinatahi ang mga upper, mano-manong hinuhubog ang mga sapatos sa mga las na kahoy. Ang pagtatapos ay mano-manong pinapatungan at ang Goodyear welted na konstruksyon ay may katumpakang naglalagay sa Edward Green sa rurok ng industriya. Ang mga ready-to-wear ay nagkakahalaga ng $1,530 hanggang $2,200. Sa presyong iyon, kasing presyo ng Edward Green Oxford ang Tom Ford Oxford. Blake stitched sa Italia ang Tom Ford, habang hand-welted na Goodyear sa Northampton ang Edward Green. Ang isa ay fashion product lang ng isang designer, ang isa pa ay ang bunga ng isang bahay na wala nang ibang ginawa sa loob ng 135 taon. Gumagamit ang Hermes ng katad mula kay Edward Green. Di kailangan ng celebrity endorsement ng tatak, sapat na ang ganda ng sapatos. Sa halagang $1,800, bawat dolyar ay para sa materyales, gawa at sa mga artisan, hindi sa logo, advertising o kita ng fashion conglomerate. Kaya naman, nangunguna si Edward Green sa ranggong ito, hindi dahil ito ang pinakamahal, kundi dahil sa presyo nito, wala nang iba pang makakagbibigay ng nagagawa nito. Ang konstruksyon ay ang tatak. Tatak ang konstruksyon, di mapaghihiwalay ang dalawa, at sa industriyang madalas itong pinaghihiwalay, ang pagkakahanay na ito ang pinakabihira. 10 luxury shoe brands, 5 ay fashion houses na nagsasapato sa kanilang imperyo, 5 ang sapatero na hindi na nakagawa ng iba pa. Mas mahal sa fashion house, mas mabusisi ang mga sapatero. Makikita ang pagkakaiba pagtingin sa ilalim ng sapatos, nasa talampakan ng lahat. Walang sinasabi sa'yo ang etiketa.